you need to have good friends who understand you. Yan, you need good friends para your shock absorbers nandyan yan. Kumbaga hindi ka nila i-judge kung sino ka. And I'm very thankful na nandyan yung nanay ko at lola ko to absorb everything I'm saying. Na uuwi ako sa bahay, minsan luhaan, minsan I feel na parang wala na akong, alam mo yung parang pakiramdam mo na ano pa ba ang pwede kong gawing tama. Umabot po kasi dun sa point na yun eh. Parang to the point na you're very depressed. But if you have a very good circle to uplift you up, no one can bring you down eh. Pero yun, masakit po talaga. Masakit ang magkaroon ng bashers. Pero ang advice ko lang po kasi yun nga po ang isa sa mga issues natin today, lalo na po sa mga kabataan kasi sikat ang social media po kasi is very, yun na yung ano yung ngayon eh, that's the now social media. Ang mga advice ko lang po talaga, kung may mga bata mang babasa nito is, please be open. Please be open to your parents. Please be open to your friends. Huwag yung kikim-kimin kasi once nasa loob lang yun, it's gonna eat you up. Nagpa-block ka ba ng mga block? I know. Siguro yung iba, no? Ako nagpa-block ako. Siguro nung umpisa kasi sabi block. Pero hindi na magtatakas. Oo, nakakapagod. Ilang million na nga ba followers mo sa Twitter? Sa Twitter po, umabot ng 2.5. Wow, 2.5 million. Pero, kasi ang dami, lalabas lang yan. Dahil isa po akong artista dito sa ABS-CBN. So, sa sobrang dami naman po nang nagpo-follow, siguro hindi mo na kayang i-block kasi pag binlock mo sila, gagawa na naman sila ng isa. True. Pero po siguro sa mga hindi naman po artista, mag-block po kayo para, di ba? Hindi naman po artista, i-block nyo talaga. Pero pag, dito pang dami naman po kasi yung iba, isang follower lang, wala pang itlog yung profile picture. Diba, itlog yung profile picture. Is that why hindi ka nagko-comment? Yung pag nagre-reply? Kasi hindi ka nagre-reply sa Instagram, tsaka bihira sa Facebook. Yan yung sinasabi ko na please, wag. Yan ang pinagdalas ko every night. Yung strength na talagang huwag papatol. Pero it's good na at the same time, alam mo rin yung sinasabi tungkol sa'yo. Masakit pero kailangan. Okay. Last question. Anong special sa pelikulang to? Bakit kailangan panoorin ng mga tao? Kasi una sa lahat yung pelikula, it's a light drama. It's and at the same time sorry po. Nanonood ka ng TV. Nire-replay ko yung ano. Kasi dito po sa pelikula, hindi nga po light comedy, drama, iiyak po kayo, tatawa kayo, and tagus sa puso. Para sa akin, mahilig ako sa mga family movies dahil maraming makaka-relate. From nanay, tatay, anak, workers, lahat po nandito na, lahat ng elemento nandito na. At sana pag napanood po nila ito, paglabas nila sa pelikula ito, maganda ang pakiramdam nila. Thank you. Thank you. Okay, thank you, Rayo. Next is si Ayan. Hello, I'm Sian. I'm here. Mabibigat kasi yung tanong nila. Light lang yung sa akin. Ano lang, parang, what was your first initial reaction? First thought, sino mo na mong tinext, anong sinigaw mo when you first learned na you will work with Ate T? Nanay ko, sabi ko, Ma'am, wala mo kung sino yung makakatrabaho ko. Ang saya-saya ko noon, sobrang saya ko noon. Yun nga, sabi ko, if I can remember, mga around July, nasabi sa akin yung June, July. And July 12 kasi yung birthday ko, so sabi ko, Diyos ko, ito ang birthday gift, ultimate birthday gift para sa akin to get to work with these people. Galing naman. Tapos, pipick up lang ako dun sa trailer. Ano yung parang when you're watching it, ano yung favorite part mo dun sa pinalabas na full trailer? Ang pinapaborito ko kasi dun nung kung napanood yung pinaghahampas si Jaika. Kasi ang haba po namin ginawa yung eksena na yun. At yung level po kasi ng pain ni Vivian Rabaya, sobrang sakit na, so naghahampas na siya. Tapos nakaramdam nga po ako ng mga kalmot, nakaramdam po ako ng, kumbaga yung level ng pain na i-share naman